Mga kasayan, air compressor, Re-Ave air compressor basic tutorial. Dapat alam mo to para maiwasan mo yung pagkasira ng air compressor motor at air compressor capacitor. Maiiwasan mo yung pagkasira nito pagka alam nyo tong gantong diskarte. Isa sa dahilan kung ba't nasisira itong capacitor at motor ng ating air compressor. Ito siya kasayan. Dapat meron kayong konting kaalaman dito para maiwasan. Ito siya kasayan na kailangan meron tayo nito. Meron tayo, kahit analog pa pwede rin. Mas maganda kung digital para mas madali yung malaman yung digital multimeter. Ilalagay lang natin ito sa AC. Ito yung AC natin. Huwag yung DC kasi pag DC masisira. AC yung kuryente na pumapasok sa ating bahay. Ayan, DC yan eh. Dapat AC. Ayan, alternating current. Lalagay natin sa 600. Kasi ang kadalasang kuryente ng bahay ay 220 volts hanggang 240 volts. O kung minsan hanggang 250 volts pa. Ilalagay natin sa 600 volts. Tapos kasi i-check natin siya. Ito yung dahilan kung bakit nagkakaproblema yung ating air compressor. Kung minsan nakala pa natin sira na yung ating air compressor, dapat alam nyo to. Tusukin lang natin yan. Siguraduhin nasa AC siya. Nakalagay sa 600. 600 volts, tapos AC alternating current. Huwag sa DC para hindi masira ang ating multimeter, hindi siya puputok. Lalagay natin siya dyan kahit magkabaligtaran. Tapos check natin kung ano yung makukuha nating voltahe, kung anong ilang volts siya. Pansinin nyo kasayan, 180 volts siya. Yan siya, 180 volts. Ulitin natin. Tanggalin natin. I-ano natin sa may walang extension. I-main natin dito. Para hindi tayo naka-extension, dito natin siya lalagay. $177. Mas bumaba pa. Ito nangyayari to kasi sa isang kontador na marami yung gumagamit. Pero kung solo mo yung kontador mo, mas maganda safe na safe ang air compressor mo. Yan na, 178. Kanina, 180. Para hindi masunog yung motor. Ayan siya. Pagka ganyan kasi ang mangyayari sa ating air compressor, pag ginamit natin yan ay mahirapan yung ating motor. Kaya magkakaroon ng pagkasunog sa motor o pagputok ng ating pagkasunog o pagputok ng ating capacitor. Mas maganda kung ito lang masira. Kasi kung motor, syempre mas mahal yung ating mas mahal yung ating gastos. Kaya may mga basic tutorial tayo diyan kasayan. Pagka ganito, job lang ang magiging trabaho niyo diyan. Paggagamit niyo pa rin siya kaya lang katulad ng turo namin sa inyo ng isang video, pag napuno na siya na katulad dito, off nyo na kagad siya. Pag naubos na uli yung hangin, on nyo na siya. Andiyan, may mga basic tayo dyan kasayan sa naghahanap ng mga video sa Re-Ave air compressor. Ganun lang gawin nyo kasayan para maiwasan nyo, kailangan 220 volts pataas. 220 volts pataas kasi makikita nyo yung 176. 176 lang yung volts niya. Ibig sabihin, mahina yung kuryente, mahihirapan yung ating Re-Ave air compressor, kaya nasusunog ang ating motor. Bali kasi may nabili na tayong capacitor dito kasi may napanood tayo na pag may baba yung kuryente, magpapalit ka lang ng capacitor para kaya niyang kargahan yung ating air compressor. Pero hindi ko pa natatry kasayan. Pagka na libre, papalit tayo ng papalit tayo ng capacitor. Papalitan natin yung capacitor niyan para masubukan natin yung napanood natin kung pag nagpalit ng capacitor ay pwede na siya kahit mahina yung kuryente na kagaya 176 volts lang siya. Yan, dapat alam niya yan kasayan para hindi masira ang capacitor at inyong motor. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.